Ah, Unang-una, nais kong magpasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Kahit na demonetize tayo, nandyan pa rin kayo at patuloy na nakikinig. Ito, isa kong channel po ito mga idol. Sana patuloy niyo akong suportahan. Sana patuloy kayong makikinig sa mga bago. Sana patuloy niyo akong suportahan sa channel na ito dahil gusto ko din ito na subukan na ma-monetize muli. So maraming salamat at saka shoutout din sa lahat ng mga OFW, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga beaker at sa mga blind community, sa lahat na panig ng mundo. Maraming salamat at shoutout sa iyong lahat. Simulan na po natin ang kwento ni Ursula. Bagong dating itong si Ursula sa lugar ng Ibuloy. Pansamantalang naninirahan ang dalaga sa bahay ng kanyang tiyahin na si Lourdes. Kakaiba ang katahimikan ng dalagang si Ursula. Tanging kinakausap kasi nito ay ang tiyahin at ang ilang membro ng pamilya. Pero sa mga kapitbahay at mga kakilala nila, kahit na tingin ay napakailap nito. Magdalawang buwan na itong si Ursula dito sa bayan ng Ibuloy. Ngunit wala itong naging kaibigan sa mga kapitbahay nila. Maganda ang katawan at ang hitsura ng dalaga. Kaya marami sa mga kalalakihan sa kanilang lugar ang gustong makilala sana ito. May ilan pa nga ang pumunta mismo sa bahay nila ni Lourdes para magpaalam kung pwede ba silang makaakyat ng ligaw kay Ursula. Pero wala talaga. Ayaw talaga nitong si Ursula. Wala pa sa isip ko ang mga bagay na iyan, Tia Lourdes. Masaya na ako dito sa inyo. Tipid na sabi ng dalaga sa kanyang tiyahin. Napatitig na lamang itong si Lourdes kay Ursula na naglalakad na papunta sa kanilang kusina. Naawa itong si Lourdes kay Ursula. Alam niya ang kwento ng kanyang pamangkin. Magdalawang buwan na ang nakaraan nang paslangin ang kanyang buong pamilya doon sa isla ng Mabuhay. Malayo na nilang kamag-anak itong si Ursula. Kamag-anak nila ito mula sa angkan ng kanyang lolo. Doon kasi sa isla ng Mabuhay, kilalang kilala ang pamilya nitong si Ursula na Barangan. Hindi lang basta kilala, kinatatakutan talaga ang pamilya nito. Maraming napabalitang pinatay ang mga magulang nitong si Ursula doon sa kanilang lugar, maging sa mga karatig na lungsod at bayan. Dahil sa pagiging Barangan nila, kinatatakutan na ito ng mga albularyo. Ngunit may isang buo ang loob para kalabanin sila hanggang sa mapatay ang mga magulang ni Ursula. Mabuti na lamang at hindi idinamay ang dalaga. Pinabayaan lamang itong mabuhay. Dahil nga kinatatakutan ang pamilya nila, ang iilan sa kanilang mga kamag-anak doon sa isla, walang pakialam ang mga ito sa kanila. Kaya ang mga kapitbahay na lamang ang nagpapalibing sa mga magulang nitong si Ursula. Pagkatapos ng libing, lumuwas na itong si Ursula dito sa bayan ng Ibuloy. Noong nagdadalaga pa lamang itong si Ursula, 2 bisis na silang nakapunta dito sa kanyang tiyahin na si Lourdes. Ito lamang ang tanging malapit sa kanila, kaya hindi na nagdalawang isip itong si Lourdes na tulungan ang dalaga nang mabalitaan ang masamang nangyari nito. Sa isip ni Lourdes, para hindi magmukmok itong si Ursula sa bahay nila at nang may makilala naman ito at magiging kaibigan, naisipan niyang dalhin niya ito doon sa merkado. Tuwing araw ng linggo, pumupunta kasi itong si Lourdes doon sa merkado para magtinda ng kanilang mga gulay. Isang tanod ang asawa nitong si Lourdes, kaya laging wala ito sa kanilang bahay. Mayroon silang 2 anak, isang 14 na taong gulang at isang 10 taong gulang. Araw ng linggo, kinausap ni Lourdes itong si Ursula para isama ito sa palengke
Nung una, ayaw pa sana ng dalaga, ngunit kalaunan, napapayag din ito ni Lourdes. Pagdating sa merkado, habang nagtitinda ang mga ito, ipinakilala ni Lourdes itong si Ursula sa kanyang mga kakilala at mga kaibigan. Ngunit tango at ngiti lamang ang tugon ng dalaga sa mga ito, hanggang sa may nakapansin kay Ursula na isang binata. Nang maubos na ang kanilang panindang gulay, iniligpit na nila ang kanilang mga kagamitan para makauwi na. Ngunit mayroong dalawang lalaki ang lumapit sa kanila at nagpakilala. Ang isa sa mga ito ay mayroong interest kay Ursula. Sobra itong nagandahan sa dalaga at nahihiwagaan dahil sa laging tahimik nito. Gusto ng mga ito na ihatid na sila dahil may sasakyan din naman ang dalawa. Itong si Pablo. Ngunit pati itong si Lourdes ay ayaw niya. Kilala niya kasi itong si Pablo, isang maton sa merkado at pinaghinalaan na magnanakaw sa lugar na iyon at may mga di kanais-nais na mga pinaggagawa. Nagpumilit ang dalawa, kaya medyo lumaki na ang boses nitong si Lourdes. Napagsabihan niya ang dalawa. Sa hiya ng mga ito, nagmamadaling umalis ang mga ito doon sa lugar. Ngunit matalim ang mga titig nito kay Lourdes at Ursula at may masamang binabalak ang dalawa sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang nakasakay na sila Lourdes at Ursula ng sasakyan papauwi. Ang hindi nila alam, lihim silang sinusundan ng dalawa hanggang sa makarating ang mga ito sa kanilang bahay. Habang sina Pablo, huminto na din ang mga ito doon sa unahan nang mapagtantong alam na nila ang tirahan nila ni Ursula. Simula sa araw na iyon, halos araw-araw nang nagmamasid ang mga ito sa bahay nila ni Ursula. Minsan, pasimpleng bibili ang mga ito ng kahit na ano sa malapit na tindahan na malapit lamang sa bahay nila ni Lourdes. Hindi naman nagpapakita ang mga ito sa kanila, kaya walang kaalam-alam itong si Lourdes sa binabalak ng dalawa. Lumipas pa ang 2 araw, isinama ni Lourdes at Paquito itong si Ursula sa kanilang taniman ng mga gulay. Ilang araw na din na laging nasa loob lamang ng bahay nila ang dalaga. Para malibang din ito, dinala ng mag-asawa si Ursula sa kanilang bukirin. Sa pagkakataon na iyon, nandoon din sina Pablo at saktong nagmamasid sa kanila. Nang makita nilang umalis sina Ursula, lihim pa rin nila itong sinusundan. Hindi talaga mapipigilan ng dalawa ang pagnanasa ng mga ito sa dalagang si Ursula. Makalipas lamang ang kalahating minuto, narating na nila ni Lourdes ang kanilang taniman. Mayroon silang maliit na kubo ang nandoon. Doon nila inilagay ang mga gamit at pagkatapos tumuloy na sila sa kanilang mga taniman. Habang sina Pablo, nagtatago ang mga ito doon sa mga sagingan. Ang balak nila, kung makakita sila ng magandang pagkakataon, kukunin nila itong si Ursula at dadalhin kahit saan nila gusto. Bahala na. At kung makikialam ang mag-asawa, papatayin na lamang nila ito. Pero talagang umaayon sa kanila ang pagkakataon dahil ilang minuto lamang nakita nilang bumalik doon sa kubo itong si Ursula. Ilang metro ang layo ng kubo doon sa mga taniman ng mag-asawa. Kaya sa tingin nila, magagawa nila ang kanilang balak at gusto. Mabibilis ang kanilang mga kilos. Mabilis na tumalilis ang mga ito sa likod ng mga puno ng saging hanggang sa sapitin na ang kubo. Nasa loob pa itong si Ursula at hinihintay nila ang paglabas. Inutusan kasi ang dalaga na kunin ang ilan sa mga pataba
para sa kanilang mga patanim. Nang lumabas na ang dalaga, dito na nila ginawa ang kanilang maitim na balak. Hinila ng dalawa ang dalaga papunta sa likod ng kubo. Para hindi na ito makasigaw pa, 2 suntok ang pinatama ng mga ito sa sikmura ng dalaga na muntik nang ikinahimatay nitong si Ursula. Nang manghihina na ang dalaga, binitbit na nila ito papunta doon sa sagingan. Tuluyang nawala na ang ulirat ng dalaga nang may kinuhang panyo itong si Pablo at pinaamoy ito kay Ursula. Patuloy na binitbit nila ang dalaga. Kinuha ang iniwang sasakyan at dinala na nila ito doon sa isang tagong bahay ng grupo, doon sa kakahuyan na nasa likod ng merkado. Ang bahay na ito ang kanilang nagsilbing tambayan at taguan kapag nakapagnakaw ang mga ito at kung may mabibiktima. 2 babae na din ang kanilang nadala sa lugar na ito. Ilang araw na pinagparausan at nang makuntinto na, pinatay at inilibing doon sa kakahuyan. Ganito din ang balak nilang gawin kay Ursula. Habang ang mag-asawa ay walang kaalam-alam sa masamang nangyari kay Ursula. Makalipas ang ilang sandali, mabilis nang pumasok ang mga ito sa bahay at inihiga ang walang malay na dalaga. May mga kasamahan pa ang mga ito at alam nilang anumang oras magsidatingan ang mga ito sa bahay na ito. Ito kasi ang lugar ng kanilang tambayan, lalo na kapag nagpaplano sa susunod na mga gagawing pagnanakaw. Sabi nitong si Pablo, "Oh, Rico, bago magsidatingan pa ang mga kasamahan natin, mauuna na ako. Hindi na ako makatiis sa ganda ng babaeng ito." Habang nakangisi, kaya lumabas na itong si Rico at napangiti na rin. Nang makalabas na ang kasama ni Pablo, sinimulan na agad nito ang masamang balak kay Ursula. Hinubaran niya ito sa mga suot na damit at pagkatapos parang asong ulol na naglalaway habang pumapatong sa dalaga. Ngunit dito na nagising itong si Ursula. Ilang sandali lamang nang mapagtanto ng dalaga ang kapangasan na ginawa ng lalaki sa kanya at maalala ang mga naganap simula doon sa kubo. Nagsisigaw na ang dalaga at pilit na itinutulak palayo itong si Pablo. Ngunit mas malakas ang lalaki, kaya muling nadaganan ang dalaga. Pero sa pagkakataon na iyon, namumula na ang mga mata nitong si Ursula. Nang halikan ito ni Pablo sa labi, biglang napaigik ang binata at napatayo hanggang sa magsisigaw na ito at hawak ang bibig. Biglang nangingisay ito sa sahig na waring mayroong nalunok ito na kung ano. Nang marinig naman ito ng kanyang kaibigan, nagmamadali itong pumasok sa bahay at nadatnan niya itong si Ursula at Pablo. Ang kanyang kaibigan, nakahiga ito sa sahig at nangingisay. Sigaw ng sigaw pa rin ito. Habang itong si Ursula, nakatayo ito sa gilid ng kama at ang ikinamamangha ng lalaki, nag-iba na ang hitsura ng dalaga. Nagsitaasan ang mahaba nitong mga buhok at namumula ang mga mata nito. Kaya napasigaw na lang ang lalaki, "Halimaw! Halimaw ka!" At akmang lalabas sana ito, pero nagulat ang lalaki nang makitang nakaharang na itong si Ursula doon sa may pintuan. Lalong napasigaw ang lalaki. Ngunit saglit lamang iyon dahil nakasakal na ang kamay nitong si Ursula doon sa liig ng lalaki. Kaya natahimik ito habang naghabol ng hininga. Napatitig na lamang ito sa mga mata ng dalaga nang unti-unting inilapit ni Ursula ang kanyang bibig sa bibig ng lalaki
at lalong nanghilakbot ito nang makita ang nagsilabasan ng mga insekto galing sa bibig nitong si Ursula, at unti-unting lumipat ang mga ito sa bibig ng lalaki. Pumasok ito sa bibig at ramdam talaga ng lalaki ang pagpasok nito sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang tiyan. Mga uod, alupihan at kung ano-ano pa ang pumasok sa kanyang bibig. Hindi niya magawang makasigaw. Para siyang nasusuka, ngunit nanlalabo ang kanyang paningin hanggang sa mawalan na ito ng malay. Habang itong si Ursula, unti-unting naglalakad na din ito palayo doon sa lugar. Makalipas ang ilang sandali, may mga nagsidatingan na doon sa bahay na nasa kakahuyan, at gulat na gulat ang mga ito nang makita ang dalawang kasamahan nila na nakabulagta na at wala ng mga buhay. Una nilang nakita ang kasama nila na nasa pintuan. Nakabulagta ito, nangingitim ang balat, bibig, mata at ang mga kuko. Mayroon silang nakitang nagsilabasan na mga insekto galing sa bibig ng kasama nila na nagiging dahilan para sila kabahan at manindig ang kanilang balahibo. Nang masilip nila ang kaloob-looban ng bahay, mabilis silang pumasok hanggang sa loob ng kwarto, at bumungad naman sa kanila ang isa pang katawan ng kanilang kasama, itong si Pablo. Nakadilat ang mga mata, wala na itong buhay, at may mga uod ang gumagapang sa buo nitong katawan. Nahihiwagaan ang mga kasama ng dalawang biktima ni Ursula. Wala silang ideya kung ano ang mga nangyayari sa kasama nila. Ang ginawa ng mga ito, kahit na alam nilang mga bangkay na ang kanilang dalawang kasama, dinala muna nila ito doon sa isang kakilalang albularyo bago dinala sa kanilang mga pamilya. Ayon sa sabi ng albularyong kakilala ng mga ito, na binarang ang dalawang kaibigan nila. Napakalakas na barang na kumitil agad ng buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Ang ipinagtataka nila ngayon kung sino ang may kagagawan. Sino ang pumatay sa dalawa nilang kasama. Ang ginawa ng grupo ng mga ito, pinaimbestigahan nila ang huling mga lakad nila ni Pablo para magkaroon sila ng ideya kung sino nga ang tunay na salarin. Kung sino ang mambabarang. Habang si Ursula, sinabi nito kay Lourdes at kay Paquito ang lahat ng mga nangyayari tungkol sa pagdukot nila ni Pablo sa kanya. Ngunit hindi niya sinabi na may ginawa siyang masama sa dalawa. Lumipas ang mga araw ng linggo. Pumunta sa palengke itong si Lourdes. Hindi na isinama pa nito itong si Ursula para makaiwas ang dalaga sa gulo. Baka kasi makita na naman nila si Ursula ng grupo ni Pablo. Pero nagulat itong si Lourdes nang mabalitaan na patay na pala si Pablo at ang isang kaibigan nito. Lalong nang hilakbot itong si Lourdes nang malaman ang ikinamatay ng mga ito. Sumagi agad sa kanyang isipan na maaaring si Ursula nga ang pumatay sa dalawa. Sa dahilan ng pagkamatay ng mga ito, hindi malayong si Ursula nga ang may kagagawan, dahil alam niya ang tunay na pagkatao ng pamangkin at ng mga magulang nito. Kinabahan na itong si Lourdes. Alam niya ang grupo nitong si Pablo, mga halang ang kaluluwa. Hindi na tinapos ni Lourdes ang pagtitinda. Nagmamadali na itong umalis ng merkado at papauwi na. Kailangan niyang makausap itong si Ursula. Pagkadating nitong si Lourdes doon sa bahay, kinausap agad nito si Ursula at pinagtatanong
tungkol sa nangyaring pagkamatay ng 2 lalaki doon sa merkado. Siya ang huling nakasama kasi ng mga ito nang bihagin siya ng 2. Wala namang kagatol-gatol na sumagot itong si Ursula at inamin ito ang nagawang kasalanan. Pero paliwanag ni Ursula, balak siyang gasain ng mga ito at kung hindi niya ginawa iyon, maaring siya ang namatay ngayon. Natahimik lamang itong si Lourdes at napatitig sa dalaga. Tama nga naman ito sa mga sinasabi ni Ursula. Pero ang iniisip niya, baka balikan sila ng mga kasamahan nila ni Pablo at manganganib pa ang kanilang buhay. Sinabi na rin itong si Lourdes ang lahat-lahat sa kanyang asawa. Naintindihan naman ito ni Paquito. Tanggap nila si Ursula kahit na alam nilang may kaalaman ito sa barang. Pero pakiusap nila na huwag gagamitin ito ni Ursula. Baka dumating pa ang pagkakataon na baka palayasin sila sa lugar na ito. At dahil tanod ang asawa nitong si Lourdes sa bayan ng lugar ng Ibuloy, ipinangako nito na babantayan nila ang sinuman na papasok sa kanilang lugar na hindi naninirahan dito sa bayan ng Ibuloy. At itong si Ursula, wag na muna itong maglalabas ng bahay na nag-iisa. Sa kabilang banda naman, kasama ang 6 na mga kasamahan nila ni Pablo, nagpupulong ang mga ito doon sa bahay ng isang albularyo na si Tatang Tomas. Kilala ito na albularyo doon sa kabilang lugar. Pero hindi lamang ito basta't basta na isang albularyo lamang, dahil may mga napabalita din na marunong itong mangkulam. Basta malaki ang ibabayad sa kanya, siguradong gagamitin nitong si Tatang Tomas ang mga kaalaman sa kadiliman. At dahil nagbayad ang mga kriminal sa kanya, gagawin nitong si Tatang Tomas ang lahat para malaman niya ang nagbarang at pumatay kina Pablo. Matapos na makapagpulong ang mga ito, umalis na ang mga kriminal at sinimulan agad ng matanda ang kanyang mga balak. Nakaluhod ito ngayon sa kanyang altar at nag-usal ng mga orasyon. Kinagabihan, nagpalabas ito ng mga kaibigang espiritu at mga engkanto para matuntun ang kinaroroonan ng barangan, ang kinaroroonan nitong si Ursula. Hindi kasi matuntun ng matanda sa pamamagitan lamang ng kanyang mga orasyon ang kinaroroonan ni Ursula. Pakiwari nitong si Tatang Tomas, may nakaharang na isang malakas na puwersa. 12:00 ng hating gabi, gising pa itong si Ursula. Dahan-dahan na lumabas ito ng kwarto at pumunta doon sa kusina. Pagkatapos, tuluyan na itong lumabas ng bahay. Kakaiba ang kanyang naramdaman. Mukhang mayroong nagbabadya sa kanyang buhay. Sa likod ng bahay nila ni Lourdes, kausap naman ni Ursula ang isang babaeng walang mukha. Nakasuot ito ng maitim na damit na hanggang lupa ang haba. Mataas din ang nakalugay na buhok nito na hanggang lupa din ang haba. Tumatango-tango lamang itong si Ursula sa mga sinasabi ng babae. Pagkatapos, umihip ito sa hangin at nag-uusal ng iilang orasyon. At biglang nawala na ang kanyang kaibigan na engkanto. Sabi kasi ng kanyang kaibigan, mayroong isang albularyo ang may balak na masama sa kanya. Kaya hinaharangan nito ng mataas na uri ng orasyon para hindi matuntun itong si Ursula. Pero wag silang magkampante dahil ayon sa kaibigang engkanto nitong si Ursula, malakas ang albularyo at anumang oras maaaring mawasak agad nito ang ginawa nilang pangharang na orasyon.
kailangan na nilang gumawa ng paraan para maunahan ang albularyong si Tatang Tomas. Kinabukasan, nakabuo na ng plano itong si Ursula. Mamayang gabi, may gagawin siya para matalo na niya ang albularyo. Makalipas pa ang ilang oras, umalis na ng bahay sina Lourdes at Paquito. Itong si Paquito, papunta ito sa kanyang trabaho bilang isang tanod sa lugar. At itong si Lourdes, papunta naman ito sa kanilang taniman ng gulay. Kasama ng dalaga sa loob ng bahay ang mga anak ng mag-asawa. Ngunit pagkatapos na mananghalian ang mga ito, pumasok sa kanyang kwarto itong si Ursula at may mga tinatapos na mga ritual para sa gagawin ito kinagabihan. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, may narinig na sigaw ang dalaga galing sa labas ng bahay at pamilyar sa kanya ang busis na iyon. Ang babaeng anak ng mag-asawang Paquito at Lourdes. Kaya nagmamadaling lumabas ng kwarto itong si Ursula hanggang sa makalabas na ito ng bahay. Nakita nito si Dayday na tumatakbo papunta sa kanya. Ibinalita kaagad ng bata na may nakita silang isang matanda ang lumalapit sa kanila at masama ang tingin nito na parang galit na galit. Ang itinuro ng bata doon sa likod na bahagi ng kanilang bahay. Sabi pa nito na naiwan ang nakakabatang kapatid at takot na takot din ito. Kaya pala, may isa pang narinig na iyak itong si Ursula galing doon sa likod. Kaya nagmamadaling tumakbo ang dalaga para tingnan ang likuran ng bahay. At pagdating nito doon, nagulat itong si Ursula nang makita ang isang matanda. Nakasumbrero ito na gawa sa dahon ng anahaw. Nakapalamang, nakasuot ng damit na may mahabang manggas. Walang imik at nakatitig na ito sa kanya. Dali-daling kinuha nitong si Ursula ang batang si Boknoy at hinila ito. Dinala ito sa kanyang likod. Ngayon, ramdam ni Ursula ang kapangyarihan ng galing sa kadiliman. Ang tanong ng kanyang isip kung bakit hindi niya ito naramdaman agad kanina. Ganito ba kalakas ang pambakod ng matandang ito? Ano ang kailangan nito sa kanila? Ito na ba ang sinasabing albularyo na mayroong balak na masama sa kanya? Nakipagtitigan itong si Ursula at nagsimulang mag-usal na ito ng orasyon. Ngunit biglang nagsalita ang matanda. Wika nito, "Dito ka pala nakatira, iha. Huwag mo nang tapusin ang ginawa mong orasyon. Hindi ako pumarito para makipaglaban. Wala akong naramdaman na puwersa ng mga alaga mo. Maaaring bago ka pa lamang sa lugar na ito." Ang sagot naman nitong si Ursula, "Ano ang kailangan mo sa akin?" "Wala, iha. Inaalam ko lamang ang iyong tirahan. Ang tirahan ng barangan." At pagkatapos, ngumiti ang matanda sa kanya. Tumalim ang mga titig nitong si Ursula doon sa matanda. Ngayon, tiyak na niya na ito na nga ang matandang albularyo na sabi ng kanyang kaibigang Engkanto na mayroong balak na masama sa kanyang buhay. Pinagsabihan ni Ursula na pumasok na ang batang si Boknoy sa loob ng bahay. Kaya tumakbo na ito papasok at pagkatapos, muling sabi nitong si Ursula, "Kung gusto mo akong subukan, bakit hindi natin gawin ngayon?" Ngumiting muli itong si Tatang Tomas. "Wag na muna ngayon, iha.
baka madamay pa ang mga bata, di ba? Magkikita na lamang tayo sa ibang pagkakataon. At tumalikod na ito, naglalakad papasok doon sa kakahuyan. Gusto sanang sundan ito ni Ursula, ngunit naiisip din ito ang kalagayan ng dalawang bata. Baka nga ay madamay pa ang mga ito. Ramdam nitong si Ursula na hindi nag-iisa ang matanda. May mga kasamang mga engkanto ito. Pagkatapos, mabilis nang pumasok ng bahay ang dalaga at isineradong mabuti ang mga pinto at bintana. Pinagsabihan din niya ang dalawang bata na huwag na munang lalabas ng bahay ang mga ito. Sa loob na silang maglalaro at huwag nang sasabihin nila ang mga nangyari sa kanilang mga magulang. Pumasok sa loob ng kwarto itong si Ursula at tinawag na niya ang mga kaibigan na engkanto, lalo na ang malakas na babaeng engkanto na laging kasama ni Ursula at gabay nito. Ilang oras din nakasama niya ang mga ito sa loob ng kanyang kwarto habang nagdarasal itong si Ursula at gumagawa ng mga ritual. Natapos lamang ang kanyang mga ginagawa hanggang sa maghapon at dumating na itong si Lourdes. Tinawag kasi siya nito. Lihim din na nagpasalamat itong si Ursula dahil hindi rin nagsabi ang mga bata tungkol sa nakita nila kanina na isang matanda. Lumipas pa ang mga oras. Matapos na makapaghapunan ang mga ito, kinagabihan, maagang pumasok ng kwarto itong si Ursula. Sa isip ng dalaga, sisimulan na niya ang balak niya ngayong gabi. Tinapos na nito ang mga dasal at orasyon. At pagpatak ng alas 11 ng gabi, napakatahimik na ng buong lugar. Natutulog na ang mag-asawang Paquito at Lourdes. Ilang sandali pa, lumabas na itong si Ursula at dumaan ito sa likod ng bahay nila. Pagkalabas nitong si Ursula, may mga sinambit itong mga banyagang salita at pagkatapos biglang nagiging malaking ibon itong si Ursula at mabilis itong lumipad papalayo doon sa lugar. Sa tulong ng kanyang mga kaibigang engkanto, natuntun na nila ang bahay nitong si Tatang Tomas. Buo na ang plano ngayon nitong si Ursula. Isa sa kanila ng albularyo ang dapat na mawala sa mundo. Sa tingin niya, lubhang mapanganib ang albularyong ito at mayroon din itong naramdaman na kakaibang pwersa ng kadiliman galing doon sa matanda. Makalipas lamang ang ilang minuto, dumapo itong si Ursula sa isang malaking puno na malapit lamang sa isang maliit na kubo na nasa gilid ng isang malawak na maisan. Pinagmamasdan muna nitong si Ursula ang buong kapaligiran. Ramdam niya ang mga alaga ng albularyo na nasa paligid. Ilang sandali pa, tumalon sa lupa ang dalaga at nagpalit na ito ng anyo sa pagiging tao at nagpapakita na din ang kaibigan nitong engkanto. Wika nitong si Ursula, "Lily, kayo na ang bahala sa mga alaga ng matandang iyan." At ilang sandali pa, biglang tumalilis itong si Ursula ng napakabilis na parang sumasabay lamang ito sa ihip ng hangin. Lumakas na din ang hangin sa buong paligid at ang kaibigang engkanto nitong si Ursula, mayroong lumabas na buses galing nito na parang galing sa ilalim ng lupa at nagsilabasan ang mga nilalang na mayroong hawak na mga latigo at pagkatapos mabilis nang tumakbo ang mga ito papunta doon sa mga alagang sigbin, balbal at mga engkanto ng matandang albularyo. Inatake ang mga ito ng mga kaibigan ni Ursula.
Kaya itong si Tatang Tomas, nagising na ito bago pa makarating ang dalaga sa kanyang kubo. Naalarma ito dahil kakaiba ang lakas ng kanyang naramdaman na puwersa sa paligid. May mga narinig na silang anas at palahaw galing sa kanyang mga alaga at galing sa hindi pa niya matukoy na mga nilalang. Kinuha agad nitong si Tatang Tomas ang kanyang mga gamit at sumilip ito sa siwang ng bintana. Dito niya nakita ang bulto ng tao na paparting sa kanyang kubo at alam niyang ang dalagang mambabarang na ito. Nakaramdam ng panganib itong si Tatang Tomas sa kanyang mga naramdaman sa paligid dahil sa lakas ng puwersa. Hindi ito nagbibiro at maaaring buhay niya ang sadya ng dalagang ito. Nagkarga ng pulidong orasyon ang matanda at gamit ang isang latigo na gawa sa pinaghalong buto ng hayop na asupra at buntot pagi, lumabas na ang matanda ng kubo. Nag-alala na din kasi itong si Tatang Tomas sa kanyang mga alaga. Alam niyang nanganganib ito sa mga umaataking mga kalabang nilalang. Pagkalabas nitong si Tatang Tomas, mabilis nitong itinarak sa lupa ang dalang punyal at pagkatapos pumadyak ito ng 3 bisis sa lupa. Ngunit bago pa ito matapos ng matandang albularyo, mabilis din na naihampas nitong si Ursula ang kanang palad nito sa lupa para mapawalang bisa ang ginawa ng matanda. Agad na nagtagisan ang mga ito sa lakas ng kaalaman sa mga orasyon. Ngunit mas nanaig ang lakas nitong si Ursula, kaya agad na nabuwal sa lupa ang matanda. Dito na pinalabas ng dalaga ang kanyang mga kaalaman sa kalikasan. Mayroon itong pinalabas na mga baging na galing sa ilalim ng lupa. Nais niya na dalhin sa ilalim ng lupa ang matandang albularyo para tuluyan na itong mawala sa mundo ng mga tao. Pumulupot agad ang mga baging sa katawan ni Tatang Tomas at hinila na ito papunta sa isang biyak na lupa. Ngunit makalipas lamang ang 5 minuto, biglang humiwalay ang mga baging sa katawan ni Tatang Tomas at nagunahan ang mga ito sa pagbabalik sa ilalim ng lupa. Wika nitong si Tatang Tomas, "Akala mo ba ganun ako kadaling talunin? Nagkakamali ka, barangan." Hawak na ngayon nitong si Tatang Tomas ang isang maliit na librita at mayroon itong mga binabasa na mga salitang Latin na agad na naramdaman nitong si Ursula ang panghihina ng kanyang katawan. Parang sobrang init ng kapaligiran. Kahit gabi at malakas ang hangin, tumutulo na ang mga pawis nitong si Ursula. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari sa paligid hanggang sa biglang umigpaw itong si Tatang Tomas. Hawak ang kanyang armas at handa nang tapusin sana ang dalaga. Nabahala na itong si Ursula. Nanghihina ang kanyang katawan at nahihirapan itong maigalaw ang kanyang mga kamay at paa. Nang makita naman ito ng kanyang kaibigang Engkanto, sinubukan sana nitong tulungan ang dalaga. Ngunit biglang bumagsak ito sa lupa. Tulad ni Ursula, naramdaman din agad nito ang pwersang napakainit na bumabalot sa kanila ni Ursula at Tatang Tomas. Hindi niya ito kayang wasakin. Pero hindi nawala ng pag-asa ang dalagang si Ursula. Kahit hirap siyang makagalaw, pinipilit niyang makuha ang isang tila na kulay asul na nasa kanyang bulsa. Sabay ng kanyang pagkakuha sa tilang iyon,
tinamaan na siya ng sapak at wasiwas ng armas ni Tatang Tomas. Kaya tumilapon itong si Ursula doon sa puno ng kahoy at paharap na bumagsak ito sa lupa. Mabibilis ng kilos nitong albularyo para sundan ang dalaga at tatapusin na. Hinawakan ng matanda ang buhok nitong si Ursula at itinaas ang mukha, at pagkatapos isinandal ito ni Tatang Tomas sa puno ng kahoy at walang ano-anong itinarak nito ang matalim na armas sa katawan ng dalagang si Ursula. Ngunit nang dumampi ang armas ng matanda sa katawan ni Ursula, gulat na gulat itong si Tatang Tomas dahil hindi tumalab sa katawan ng dalaga ang kanyang armas. Ang isang kamay ng dalaga nakakapit na ito sa kanyang batok at ang isa hawak ang kulay asul na tila na idampi na ito sa kanang sentido ni Tatang Tomas. Wika nitong si Ursula, "Nagmamadali kayatang patayin ako, tanda. Kung akala mo rin na ganun ako kadaling talunin, nagkakamali ka. Ako naman ngayon." At humahalakak ang dalaga ng napakalakas. Kasabay naman ang pagbanggit ng mga banyagang salita. Itong si Tatang Tomas na naman ang nanghihina. Bumalik sa kanya ang lahat na orasyon na kanyang ginawa para sa dalaga. Hawak ngayon ni Ursula ang tila ng timawa ng kalikasan na kayang baliktarin ang mga orasyon kahit na gawa pa ito sa kanan. Dahil mayroong kaalaman itong si Tatang Tomas sa mga orasyon sa kadiliman, madali lamang na nagawa ni Ursula ang mga orasyon at ritual na pabalik. Patuloy itong si Ursula sa mga pagbanggit ng mga banyagang salita hanggang sa makikita sa buong paligid ang mga insekto na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang umihip itong si Ursula, hindi mapipigilan ni Tatang Tomas na maibuka ang bibig nito, at ilang sandali lamang maririnig mo galing sa matanda ang palahaw na hindi mo maintindihan dahil nag-uunahan na sa pagpasok sa bibig ni Tatang Tomas ang iba't ibang uri ng mga insekto. Nanginginig na ito at nangingisay. Bumubula ang bibig at namumuti na ang mga mata. Makalipas lamang ang 5 minuto, tuluyan nang bumagsak ito sa lupa at patuloy pa rin sa pangingisay. Ang mga alaga naman ng matanda, tuluyang nagagapi na din ang mga ito sa mga kaibigan ni Ursula. Lumipas pa ang 5 minuto at tumigil na sa pangingisay ang matanda. Mayroong likido ang lumabas sa bibig nito at unti-unting natutuyot na. Natutuyot ang mga balat ng matanda hanggang sa tuluyang binawian na ito ng buhay. Napahingal din itong si Ursula. Napahawak na ito doon sa punong kahoy dahil sa naramdamang pagod. Lumapit agad ang kanyang kaibigang Engkanto. Wika ni Ursula, "Maraming salamat sa tulong ninyo. Hindi ko magagapi ng nag-isa ang matandang ito at ang kanyang mga alaga kung wala kayo. Pero ngayon, kailangan natin na umalis. Ilang sandali lamang, kukunin na ang kaluluwa ng matandang ito ng prinsipe ng kamatayan." Tama nga itong si Ursula sa kanyang mga sinasabi, dahil pagkatalikod pa lamang nila, biglang umihip ang napakalakas na hangin sa kapaligiran at mayroong isang anino ang nagpapakita doon sa lugar, kasabay ng malakas na ihip ng hangin. May hawak itong isang matalim na karet at pagkatapos sinikwat nito ang katawan ni Tatang Tomas. Kinuha na nito ang espiritu ng matanda.
ang bilin ni Ursula sa kanyang kaibigan na wag itong lumingon para hindi sila maramdaman ng prinsipe ng kamatayan. Nagpaalam na din ang kaibigang engkanto ng dalaga hanggang sa maglalaho na ito ng tuluyan. Patuloy lamang sa paglalakad ang dalaga. Kailangan niyang makahanap ng lugar na pwede siyang makapagpahinga. Nanghihina na din kasi ang kanyang katawan dahil sa nagamit niya ng sobra ang lahat na kaalaman para matalo lamang ang matandang albularyo. May sugat din siya sa balikat nang tamaan kanina ng wasiwas gamit ang armas nitong si Tatang Tomas. Kailangan niyang magamot agad ito para hindi na lumala. Nang makakita ng batuhan, huminto na itong si Ursula. At pagapang na ito papunta doon sa batuhan, ramdam niya ang sobrang pagod at panghihina ng katawan at ang pamamanhid ng kanyang sugat. Nangingitim na din ang gilid nito. Sumandal doon sa ilalim ng batuhan itong si Ursula habang may mga kinuha itong mga bulaklak na kulay itim sa kanyang maliit na bag. Pagkatapos, kinukusot-kusot ito ng dalaga at ipinahid ang katas doon sa kanyang sugat hanggang sa makatulog na ang dalagang si Ursula. Unang bisis ito ngayon na mayroong nakakalaban na isang albularyo ang dalaga at hindi ito basta-basta dahil malakas itong si Tatang Tomas. Bukod kasi sa mga kaalaman nito sa kanan, may kaalaman din ito sa kaliwa. Marunong din ang matanda na mambarang. Sa lawak ng mga natutunan nitong si Ursula, natalo niya ang albularyo. Doon naman sa bahay nila ni Lourdes, kinabukasan, naghanda agad ang mag-asawa ng paraagahan nila dahil aalis na naman ang mga ito para sa kanilang mga trabaho. Pagkatapos kumain ang mga ito, pinuntahan nila ang kwarto ni Ursula. Nagtataka kasi ang mga ito kung bakit hindi pagising ang dalaga na sa ilang araw na paninirahan nitong si Ursula. Kadalasan, alas 5 o alas 6 pa lamang ng umaga ay gising na ito. Kinatok muna ni Lourdes ang pintuan nang walang sumagot. Binuksan na ito ng tuluyan ni Lourdes. Bumungad sa kanya ang dalaga na nakahiga pa at tulog na tulog. Ang nasa isip nitong si Lourdes, baka hindi ito nakatulog ng maayos kagabi, kaya puyat. Pinabayaan na lamang nila ang dalaga at lumabas na itong si Lourdes. Pero ang hindi nila alam, hindi ito ang tunay na Ursula. Isa lamang itong huwad na katawan at orasyon na paninlang. Ganito kalakas ang kaalaman ng dalaga na maging sa kaliwa o kanan na kakayahan ay gamay na gamay itong gagamitin ni Ursula. Nang matapos na mapatay ni Ursula ang albularyo, mabilis itong nagpapahinga doon sa batuhan doon sa gubat. Habang doon naman sa bahay nila ni Lourdes at Paquito, ang buong akala nila na tunay na Ursula ang kanilang nakikita sa kwarto ng dalaga. Ang hindi nila alam na isa itong huwad at isa sa mga kakayahan ng dalaga. Pinabayaan lamang ito ng mag-asawa at matapos na makapag-agahan ang mga ito, tumuloy na ang dalawa sa kani-kanilang mga trabaho. Habang itong si Ursula, pagkagising ito, pinakiramdaman agad ng dalaga ang kanyang buong katawan. Napangiti ito nang wala ng anumang naramdaman na panghihina. Mabilis at nagmamadaling naglalakad ang dalaga papauwi doon sa bahay nila
ni Lourdes. Pagdating ng dalaga doon, wala na ang mag-asawang Lourdes at Paquito. Naisip niyang marahil nasa trabaho na ang mga ito. Nandoon sa sala na rin ang dalawang anak ng mag-asawa. At gulat na gulat pa nga ang dalawang bata pagkapasok ni Ursula sa bahay dahil ang pagkakaalam ng mga ito, sa loob pa ito ng kwarto at natutulog pa itong si Ursula. Kaya pinuntahan ng mga bata ang kwarto ni Ursula, ngunit nawala na ang huwad ng katawan ng dalaga. Napangiti lamang itong si Ursula at tuloy-tuloy ito sa kusina para kumain. Sobrang nagugutom ito. Pagkatapos, ginawa na nito ang mga gawain sa bahay at natutulog muli. Lumipas ang mga oras nang mapag-alaman ng mga tao doon sa lugar ang pagkamatay ng albularyo. Nagkagulo ang lahat, lalong-lalo na ang grupo ng mga kriminal. Malakas ang albularyo, ngunit napatay lamang ito ng isang barangan ng ganon kadali. Alam na nila kung sino ang may gawa, ang babaeng pumatay din kay Marco at sa isa pa nilang kaibigan. Ayon kasi sa mga kwento, natagpuan ang bangkay ng albularyo sa labas ng kubo nito. Payat na namumutla ang katawan at ikinadiri ng mga tao doon sa lugar ang mga nakita nilang nagsilabasan ng mga iba't ibang uri ng mga insekto galing sa katawan ng matanda. Agad na nagpupulong ang grupo ng mga kriminal. Plano ng mga ito na gantihan ang barangan, pero hindi mismo ang babaeng si Ursula dahil batid nilang hindi nila ito kaya. Ang plano nila, kahit na sinong membro ng pamilya nitong si Ursula ang gagantihan nila. Kaya sa gabi yon, mabilis nang umalis ang mga ito para magmanman doon sa lugar nila ni Lourdes. Ilang sandali pa, doon sa bahay nila ni Lourdes, normal lamang ang mga ito. Pagkatapos kumain ng hapunan, nasa sala na ang buong pamilya para manood ng TV kasama itong si Ursula at ang mga bata. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, biglang nag-iingay ang mga aso nila. Kaya napatayo itong si Paquito at tiningnan ang buong paligid. Nang wala naman itong makitang anumang tao, muling bumalik ito doon sa sala. Pero hindi pa rin tumigil sa pag-iingay ang kanilang mga alagang aso. Kaya nagpasya itong si Paquito na lumabas na ng bahay. Isinama nito ang kanyang anak, ang batang si Nonoy. Dala ang lampara, nilibot ni Paquito ang paligid ng kanilang bahay at pati na doon sa kanilang kulungan ng mga baboy at mga manok. Ang akala kasi nitong si Paquito na baka may mga magnanakaw sa kanilang mga alagang hayop. Dumungaw naman sa may bintana itong si Lourdes, ngunit itong si Ursula agad nitong naramdaman na may mga tao sa labas. Kaya mabilis nang naglalakad ito doon papunta sa may kusina para makalabas doon sa may pintuan. May kutob kasi siyang mga masasamang tao ang nasa labas. Habang sina Paquito nang akmang tatalikod na sana ito para makabalik na doon sa kanilang bahay, biglang may dalawang tao ang umibis sa kanilang likuran at siya'y pinagtataga sa kanyang likod. Napaigik itong si Paquito at napahiyaw sa sobrang sakit. Pati itong si Nonoy, napasigaw na din ito dahil sa gulat. Nagsisigaw na din ang mga ito para makahingi ng tulong. Ang batang si Nonoy, hinablot na ito ng mga kriminal at binitbit. Habang napatakbo itong si Paquito, hinabol pa rin ito ng mga taga nung isa. Kaya nang tamaan ito sa may bandang likuran, natumba na ito sa lupa. Pagkatapos, sigaw nung isa, "Tara na, Jojo, baka maabutan ka dyan ng halimaw." Ang ibig sabihin nito, ang halimaw ay itong si Ursula. Ang lahat ng mga nangyayari doon ay nakita iyon ni Ursula.
namumula na ang mga mata ng dalaga at walang pagdadalawang isip na dinaluhong nito ang tumaga kay Pakito. "Magbabayad kayo!" ang sambit nito na mabilis na naabutan ang isang kriminal. Napasigaw na ang lalaki nang hilahin ito ni Ursula papunta doon sa damuhan. Pagkatapos, hinawakan ng dalaga ang magkabilang sentido nito habang nag-uusal ng mga orasyon. Bumubula ang bibig ng lalaki at namumuti ang mga mata. May kinuhang supot ang dalaga at ibinuhos nito ang lahat ng mga insekto na laman doon sa bibig ng kriminal. Nagsipasukan agad ang mga insekto sa kaloob-looban ng katawan. Nagkagulo na ang lahat. Ang mga kriminal, kahit na may mga dalang itak at baril pa ang mga ito, nagtakbuhan na ang mga ito palayo doon sa lugar at daladala ang batang si Nonoy. Sina Lourdes naman, nag-hysterical na ito nang makitang duguan ang kanyang asawa. Tinulungan niya ito agad at ipinasok doon sa loob ng bahay. Ang nasa isip ngayon ni Lourdes ay ang madala sa ospital ang kanyang asawa. Itong si Ursula, biglang umibis ito doon sa lugar para habulin ang mga papalayong mga kriminal. Patay na ang isa sa mga ito at isusunod na niya ang may dala kay Nonoy. Sa isip ni Ursula, uubusin na niya ang mga taong ito para hindi na makapamiting pa at gagawin niya lahat para mailigtas lamang itong si Nonoy. Napakabilis na parang lumulutang na sa hangin itong si Ursula. Paglabas doon sa mga kakahuyan, naabutan na nitong si Ursula ang mga kriminal. Pinagbabaril naman agad ang dalaga. Takot na din na nagpulasan sa iba't ibang direksyon ang membro ng mga kriminal. Pero ang hinahabol nitong si Ursula ay ang may dala sa batang si Nonoy. Sa takot pa nga ng kriminal, nang makitang siya na ang punteriya ng barangan, nabitiwan na nito ang hawak na bata at patuloy na tumatakbo ito para makapagtago. Mabilis na pinulot nitong si Ursula ang batang si Nonoy na sa pagkakataon na iyon, nawalan na ito ng malay. Mabilis na dinala ito ng dalaga doon sa tagong bahagi ng gubat. Awang-awa ito sa sinapit ng bata at punan pa sa iisipin sa kalagayan nitong si Pakito. Kaya galit na itong si Ursula at nang masigurado na ang kaligtasan nitong si Nonoy, mabilis itong tumakbo at hinabol ang mga nagpulasan na mga kriminal. Una niyang naabutan ang dalawa doon sa gilid ng ilog. Pinagtataga agad itong si Ursula nang makita ng mga ito. Wala na silang magagawa pa. Kahit na anong bilis pa ng kanilang ginawang pagtakbo, naabutan pa rin sila ng dalaga. Ngunit mas lalong nilukuban ng takot ang mga ito nang hindi tumalab sa dalaga ang mga ginawang pagtaga ng mga ito. Nagsigawan at humihingi na ng tulong ang mga ito dahil sa takot. Ngunit ang isa sa dalawa biglang natahimik nang mahawakan ito ng dalaga at takpan ang mga bibig nito. At may isang bungo ng halimaw ang lumabas sa katawan nitong si Ursula at nginat-ngat nito ang liig ng lalaki. Patay agad ito nang bumagsak sa lupa, habang ang isa akmang tatagain sana ang dalaga. Ngunit nang makita na bumulagta na ang kanyang kasama, agad itong pumihit ng takbo. Ngunit hindi na ito hinayaan pa ni Ursula na makalayo. Mabilis nitong hinabol ang lalaki at agad naman na naabutan niya ito. "Huwag ka nang tumakas pa. Samahan mo na sa impyerno ang mga kasama mong mga demonyo." Ang wika nitong si Ursula at pinag-uuntog na ng dalaga ang ulo ng kriminal doon sa puno ng niyog hanggang sa bumagsak ito sa lupa at namatay. Nagpalingon-lingon ang dalaga sa buong paligid. Napakatahimik at napakadilim. Madilim na, pero kitang-kita ni Ursula
ang buong kapaligiran. Kitang-kita niya kung nasaan nagtatago ang mga kriminal. May mga patuloy na tumatakbo at may mga nagtatago doon sa likod ng mga punong kahoy. Nagpasya ang dalaga na unahin na habulin ang mga tumatakbong papalayo. 3 ang mga ito at binaybay na ang gilid ng palayan ng kanilang lugar. Biglang pumihit itong si Ursula. Napakabilis nito na parang tinatangay lamang ng hangin. Sa loob lamang ng 5 minuto, naabutan na nito ang mga kriminal doon sa may palayan. Takot na takot ang mga ito at gulat na gulat kung papanong nangyayari na naabutan agad sila ng barangan. Pinagbabaril nila itong si Ursula, ngunit tumatagos lamang ang mga bala nito sa katawan ng dalaga. At sa isang iglap, agad na nahawakan nitong si Ursula ang liig ng 2 kriminal. Pagkatapos, ibinagsak niya ang mga ito sa lupa at sabay ng pagbanggit ng mga banyagang salita. Patuloy sa pag-usal itong si Ursula. Lumakas na ang hangin sa buong paligid hanggang sa kumapit ang mga ugat ng mga damo sa katawan ng 2 kriminal na nakahiga sa lupa. At may mga insekto ang nagsilabasan at pagkatapos mabilis na pumasok ang mga ito sa katawan ng 2. Pumasok ang mga ito padaan sa ilong, bibig at tinga. Hindi na nakasigaw pa ang 2. Nakadilat na lamang ang mga mata nito at napalahaw. Makalipas ang ilang segundo, binawian na ng buhay ang 2 kriminal. Habang ang isa, kumaripas pa rin ito ng takbo papalayo at takot na takot kay Ursula. Agad na inabot niya ang isa pa at walang habas na pinaghampas ang ulo nito sa puno ng kahoy. At pagkatapos, binalikan ang mga nagtatago doon sa mga kakahuyan at tuluyang tinapos ang mga buhay ng mga ito. Makalipas lamang ang 10 minuto, patay na ang lahat ng mga kriminal. Isa-isang binitbit ito ni Ursula at pagkatapos, isa-isang binuhat at dinala doon sa gilid ng ilog at ibinitin ang mga ito patiwarik sa sanga ng isang kahoy. Matapos na gawin ng dalaga ang mga ito, nagmamadali na itong makauwi, dala-dala itong sinunoy. Habang sina Lourdes at Paquito, sakay na ang mga ito ng sasakyan papunta ng bayan para magamot ang asawa nitong si Lourdes na si Paquito. Ang anak naman nilang babae, pansamantalang ibiniling ito sa isa sa mga pinsan at kapitbahay din nila. Alam nilang nasa mabuting kalagayan ang bunso na si Nunoy. Alam nila ni Lourdes at Paquito na hindi pabayaan ni Ursula ang bata. Pagdating nila ni Ursula doon sa bahay, agad na hinahanap ng bata nang magkamalay na ito ang kanyang mga magulang. Napakatahimik ng lugar. Pinagpahinga na ni Ursula ang bata dahil may mga galos at sugat din ito. Nagamot na din ito ng dalaga. Nag-isip na ngayon itong si Ursula sa kalagayan ni Paquito. Kung hindi lamang ito dinala ni Lourdes sa ospital, maaari niya itong gamutin at pagalingin agad. Kinabukasan, nakauwi na itong si Lourdes at nagpapasalamat ito kay Ursula sa pagligtas nito sa anak na si Nunoy. Okay na din ang kalagayan nitong si Paquito ayon sa kwento nitong si Lourdes. Babalik daw sila mamayang hapon doon sa ospital. Pero itong si Ursula, nakapagplano na ito. Gusto na nitong umalis sa bahay nila ni Lourdes. Ayaw na niyang madamay pa ang pamilya ng mga ito dahil sa kanya. Lapitin siya ng kaguluhan at ng mga kampo ng kasamaan. Muntik nang mamatay ang membro ng pamilyang ito dahil sa kanya. Plano ni Ursula, pagkatapos nila doon sa ospital, aalis na siya at bahala na kung saan siya mapunta. Kinahapunan, matapos na mapuntahan nila ang ospital
at makausap ni Ursula itong si Paquito at papauwi na sila ni Lourdes. Sinabi na nitong si Ursula ang balak niya. Pinigilan pa ito ni Lourdes dahil alam niyang walang ibang mapuntahan ang dalaga. Pero nagpumilit talaga itong si Ursula. Dadalaw na lang siya kina Lourdes paminsan-minsan. Buo na talaga ang kanyang pasya. Kaya walang nagawa na itong si Lourdes. Sa hapon na iyon, umalis na itong si Ursula. Ang balak ng dalaga, doon ito papunta sa Bukirin, sa kabilang bayan. May natandaan siya na kaibigan ng kanyang mga magulang. Kaya lamang, ang pagkakaalam niya, isa din itong barangan. Pero bahala na, wala na siyang ibang naisip na pupuntahan. Binaybay nitong si Ursula ang kahabaan ng Kakahuyan hanggang sasapitin ang isa pang barangay, ang Barangay Sawang. Medyo malayo na din ang kabiasnan ang lugar na ito. Makikita mo din dito ang malawak na taniman ng tubo. Paggabi na, kaya kumalat na din ang kadiliman sa buong lugar. Ang plano nitong si Ursula, doon na lamang ito magpapahinga at matutulog sa Kakahuyan. Doon dumaan sa gilid ng ilog ang dalaga para hindi siya makita ng mga taong nakatira sa barangay na ito. Makalipas ang ilang minuto, may nakitang dalawang matanda itong si Ursula doon sa unahan at may nakita din siyang isang maliit na kubo na maaaring tirahan ng dalawang matandang ito. Patuloy lamang sa paglalakad itong si Ursula at hindi na lang pinansin ang dalawang matanda. Ngunit nang makalagpas na ito ng kaunti sa kubo, biglang lumapit ang dalawang matanda sa kanya. Sabi nung isang matandang lalaki, "Ineng, magandang gabi sa iyo. Saan ba ang punta mo?" Nang hindi sumagot ang dalaga, iniulit nito ang mga katanungan. Kaya huminto na sa paglalakad itong si Ursula at kinakausap ang mga ito. Sabi noong matandang babae na delikado ang gubat na kanyang pupuntahan, lalo na kung gabi. Marami pang mga katanungan ang mga matatanda at may mga sinasabi pa itong may mga aswang daw sa kanilang lugar, lalo na ang sityo Mahayag na nasa pasukan ng gubat. "Huwag po kayong mag-alala, Lula, Lulo. Kaya ko na po ang aking sarili." Ang sagot naman itong si Ursula sa mga ito. Kaya kahit na anong pigil ng dalawang matanda sa kanya, nagpatuloy pa rin itong si Ursula sa paglalakad hanggang sa papasok na siya ng Kakahuyan. Napakadilim ang buong paligid, pero hindi ito balakid kay Ursula dahil sa kanyang mga kakayahan. Malinaw niyang nakikita ang buong paligid ng Kakahuyan. Patuloy lamang siya sa paglalakad hanggang sa sapitin ang bahagi ng lugar. May mga batuhan ang nandoon sa gilid ng ilog at doon siya nagpasyang matutulog. Humiga na ang dalaga doon sa mga nakuha niyang mga dahon ng saging at pumuwisto doon sa gilid ng batuhan. Agad na nakatulog itong si Ursula, dala na din ng pagod. Makalipas ang ilang oras, biglang nagising ang dalaga dahil may ingay itong naririnig doon sa may ilog. Parang may mga nilalang ang nagtampisaw at naliligo doon. Kaya bumangon ang dalaga at sinipat-sipat ang unahan. At doon nakita niya ang mga nilalang na nagtatakbuhan at naliligo doon sa ilog. Sa isip ng dalaga, sino naman ang maliligo sa ganitong oras ng gabi? Tinitigan ng dalaga ang mga ito at mayat maya agad niyang naramdaman ang pwersa ng mga nilalang. Wika ng dalaga sa kanyang isip, "Mga aswang." Totoo nga pala ang mga sinasabi ng matanda sa kanya kanina na may mga aswang nga ang naninirahan sa lugar na ito. At alam niyang pinaglaruan lamang siya ng mga ito. Batid niyang naramdaman na siya ng mga aswang at pinaglaruan lamang ang kanyang mga mata. Dahil doon sa Kakahuyan na nasa kanyang likuran, may mga naramdaman siyang kakaiba. Inaantok pa siya, kaya pinabayaan na lamang niya ang mga ito. Wala namang magagawa ang mga ito sa kanya
at muling natulog ang dalaga. Makalipas ang ilang sandali pa, ang mga aswang doon sa may ilog, nagsilapitan na ang mga ito doon sa batuhan kung nasaan natutulog itong si Ursula. Pumalibot ang mga ito sa dalaga. Ngunit sa tuwing may magtatangkang lalapit kay Ursula, napapaigik ang mga ito at mapapaatras. Umaangil ang mga nilalang at nagtatalunan sa paligid ni Ursula. Kaya naiinis na ang dalaga dahil hindi siya makakatulog ng maayos. Bumangon ito at wika nito sa mga nilalang, "Kung ayaw ninyong umalis, mapipilitan akong saktan kayo. Nakakaistorbo na kayo." Pero matitigas pa rin ang ulo ng mga ito at hindi pinansin ang mga sinasabi nitong si Ursula. Kaya sa galit ng dalaga, napakabilis na tumayo ito at inabot ang isang aswang, sabay pihit at ibinagsak ito doon sa batuhan. Kaya napahiyaw agad ang aswang dahil sa sobrang sakit at nagtatalon sana papunta sa mga kasamahan. Ngunit hindi ito hinahayaan ng dalaga. Muling hinila niya ito at hinawakan ang magkabilang sentido. Kalmot naman ito ng kalmot kay Ursula, pero ang nakapagtataka, hindi man lamang tinamaan ang dalaga sa kalmot nito kahit napakalapit na ng dalawa. Nang magsimulang mag-uusal ng mga orasyon itong si Ursula, biglang nangingisay na ang aswang at umaangil na parang busis ng baboy na kinakatay. Mabilis nang kumilos ang mga kasama nito, ngunit hindi sila makakalapit sa dalaga. Parang mayroong isang malakas na pwersa ang tumutulak sa mga ito papalayo. Umaalulong na ang mga ito sa isip ng dalaga. Baka magsidatingan pa ang ibang kasamahan ng mga ito at lalong hindi pa siya makakatulog. Ibinalibag ni Ursula ang aswang papalayo. Wika niya uli sa mga ito, "Sa susunod na manggugulo pa kayo sa akin, papatayin ko na kayong lahat." Ngunit ilang sandali lamang, galing sa grupo ng mga aswang, mayroong isang matanda ang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nagkatitigan sina Ursula at ang matandang aswang. Wika agad nito sa kanya, "Sino ka? At ano ang ginagawa mo sa gubat na ito? Alam kong hindi ka ordinaryong nilalang. May taglay kang malakas na kakayahan." At tumawa pa ito bago muling nagsalita, "May kakayahan ka sa kadiliman. Bakit ka dito natutulog? Kung gusto mo, maayos ang matutulugan mo doon sa aming mga kabahayan." Naisip ni Ursula na baka kilala ng mga ito ang kaibigan ng kanyang mga magulang na si Insi Tuyang. Kaya nagtanong-tanong tungkol kay Insi Tuyang ang dalaga. Pagkarinig ng mga aswang, napatitig ang mga ito kay Ursula, habang ang matandang aswang napangiti ito sa kanya. Makalipas lamang ang ilang sandali, naglalakad na ang mga ito pasuot ng kakahuyan, at makalipas lamang ang mahigit sa 10 minuto, bumungad na sa kanila ang mga kabahayan ng mga aswang. Sumalubong din sa kanya ang mabahong amoy sa kapaligiran. Kaya mabilis na may kinuhang bulaklak ang dalaga. Kinukusot-kusot niya ito at inaamoy ang halimuyak. Nag-uusal din ng mga orasyon itong si Ursula para hindi maramdaman ng mga aswang ang kanyang mga karga at mga pangontra. Pero sinigurado niyang hindi siya basta-bastang magagalaw ng mga ito. Ilang sandali pa, dinala na siya ng matandang aswang doon sa isa pang kubo na nasa unahan. Kita din ni Ursula ang mga aswang na nakadungaw sa kani-kanilang mga bahay. Sabi ng matandang aswang na nagpakilala na si Lola Anita, "Ikaw lamang ang mag-isang matutulog sa kubo na iyan. Huwag kang mag-alala. Walang gagawa ng masama sa iyo. Bukas na bukas din, ituturo namin ang kinaroroonan ng barangan na hinahanap mo, iha. Magpahinga ka muna."
Pagkapasok ni Ursula, nakahanda na ang kanyang higaan at sobrang napakatahimik na din ng paligid. Agad na humiga ang dalaga at natulog. Pero nilagyan na niya ng mga pambakod ang mga bintana at pintuan ng kubo. Ilang sandali pa, nakatulog na ang dalaga. Doon naman sa tabing kubo ng dalaga, nag-uusap doon sina Lola Anita at ang supremo ng mga aswang na si Apo Mando. Kailangan na gawin agad natin ang mga ritual. Anita, bago pa magising ang isang iyan. Naramdaman ko ang lakas ng kanyang mga taglay at karga. Sige, Apo Mando, tawagin na natin ang lahat ng mga ubaki sa ating angkan. Ang mga ubaki ay ang mga matatanda na malalakas ang mga kaalaman sa orasyon na kabilang sa kanilang angkan. Balak kasi ng mga ito na igapos nila ang kakayahan nitong si Ursula at gawing bihag ang dalaga. Hawak kasi ni Insituyang ang dalawa sa kanilang mga kasamahan. Nagkaroon kasi ng labanan ang mga aswang, laban ang barangan, dahil sa napang-abot ang kanilang mga lakad doon sa bayan na naging dahilan ng kanilang hidwaan. Sinubukan ng mga aswang na atakihin ang kinaroroonan nitong si Insituyang, pero malakas ang matanda at nahuli ang kanilang dalawang kasamaang aswang at binihag. Balak nila na gawing pangpalit ang dalagang si Ursula sa mga ito. Ilang sandali pa nang dumating na ang mga ubaki, sinimulan agad nila ang mga ritual. Maingat na umikot ang mga ito doon sa likod ng pinagtulugang kubo nitong si Ursula at doon nila ginagawa ang mga ritual. Nakaluhod ang mga ito habang hawak sa kanilang kabilang kamay ang isang bungo ng hayop. Nag-usal ang mga ito ng mga orasyon at dasal na galing sa kadiliman, hanggang sa may mga usok ang nagsilabasan galing sa mga bungo at papunta ang mga ito sa kubo ni Ursula. Ilang sandali pa, agad na naramdaman ito ng dalaga. Bahagyang dumilat ang kanyang mga mata at ramdam niya ang kadiliman na bumabalot sa kanyang paligid. Pero nag-uusal lamang ng ilang orasyon ang dalaga at muli itong nagpatuloy sa pagtulog. Sa labas naman ng kubo, matapos ang mga ginagawa ng mga aswang, mabilis nang umibis na din ang mga ito pabalik sa kanilang mga kubo at nagpahinga na. Kinabukasan, maagang nagising itong si Ursula at lumabas agad ito ng kubo. Nilibot niya ang paningin sa buong paligid. Nasa labas na rin ang iilan sa mga aswang. Parang ang bibilis ng mga kilos ng mga ito at parang hindi rin siya nakikita. Hindi siya pinapansin ng mga aswang na nasa labas. Kaya ang ginawa ng dalaga, naglibot muna siya sa buong kabayan hanggang sa mapagawi doon sa may kakahuyan doon sa unahan. Dito nakita ni Ursula ang mga kalansay ng mga tao. Nakatambak ang mga ito doon. May mga bungo pa ang nasa sanga ng mga punong kahoy at ilang sandali may nagsalita sa kanyang likuran. Paglingon ni Ursula, si Lola Anita, wika nito sa kanya. Ano ang ginagawa mo dito, Ursula? At kumusta naman ang tulog mo? Pumihit ang dalaga at humarap sa matanda. Sagot naman ito sa matandang aswang. Maganda naman ang tulog ko, Lola. At ngayon, kailangan na natin na umalis para puntahan ang bahay ni Insituyang tulad ng ipinangako ninyo. Napangiti lamang ang matanda sa kanya at niyaya muna itong kumain. Sabi pa ni Lola Anita na huwag mag-alala itong si Ursula dahil matitino ang mga pagkain na ibibigay nila sa kanya. Sumunod lamang itong si Ursula at nakikiramdam. Alam niyang may mga ginagawang masamang balak ang mga ito sa kanya kagabi.
Pinabayaan lamang ito ng dalaga hanggang sa pumasok sila doon sa pinakamalaking kubo na nandoon. Pagkapasok nila, maraming mga pagkain na ang nakahanda sa isang misa, habang mayroong dalawang matanda na din ang nakaupo doon at nakahintay sa kanya. Sabi agad nung isang matanda na si Supremo Mando, "Umupo ka, iha. Ursula ang pangalan mo, di ba? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng ating agahan, sasamahan ka na namin doon sa lugar na tinitirhan ni Insitoyang. Kumain ka muna." Habang sumusubo itong si Ursula, nag-uusal na ito ng mga orasyon at may mga iniiwasan sa kanyang mga kinakain. Naamoy at napansin ni Ursula na may mga inilagay na kakaibang uri ng pulbo ang mga aswang sa kanyang kinakain. Pero pinabayaan lamang ito ng dalaga at patuloy na kumakain. Napansin naman ito ng Supremo at napabilib. Nagawa ng dalaga na makita ang mga inilagay nila doon. Pagkatapos, sabay na silang lumabas. Makalipas lamang ang ilang minuto, magkasama na silang naglalakad papasok ng mga kakahuyan. Agad naman na napansin nitong si Ursula ang mabilis na pag-ibis ng 4 na mga matatandang aswang doon sa unahan. Sabi ni Ursula kay Supremo Mando, "Malayo pa ba ang bahay ni Insituyang, Pinuno?" "Malapit na, Ursula. Doon sa gitna ng gubat na iyan. Nariyan na ang kubo niya." Napangiti lamang itong si Ursula. Alam niyang nagsisinungaling ang pinuno ng mga aswang. Hindi niya naramdaman ang pwersa ng matandang barangan. Pero kanina pa siya nakanda. Ang plano niya, tuturuan niya ng leksyon ang mga halimaw na ito. Sa nakita niyang mga buto kanina doon sa gilid ng mga kabayan, alam niyang mga biktima ang mga iyon ng mga halimaw na ito. Mga biktimang tao. Malakas ang kaalaman ni Ursula sa kapangyarihan sa kadiliman, pero nagawa niya ito ng paraan para magagamit sa kabutihan. Maraming napatay na itong si Ursula, pero lahat ng mga iyon ay mga masasamang tao lamang. Nang makapasok na sila ng pusod ng gubat, biglang lumitaw doon ang 4 na mga matatandang aswang na may hawak na mga tungkod at sa kabilang kamay naman ay hawak ang mga bungo ng hayop. Wika nitong si Lula Anita, "Hanggang dito na lamang tayo, Ursula." Kaya napalingon ang dalaga sa mga kasama. "Bakit, Lula Anita? Narito na ba ang kubo ni Insituyang?" Ang supremo na ng mga aswang ang sumagot sa kanya. Tumawa pa ito at wika nito sa dalaga, "Bago ka namin dalhin doon sa kubo ng barangan na iyon, Ursula, subukan muna namin na kunin ang mga kaalaman mo at nakawin. Bihag ni Insituyang ang 2 namin na mga kasamahan at ikaw ang gagawin namin na pamalit. Dahil isa kang barangan, tiyak namin na malapit ka sa matandang barangan na iyon. Hindi mo na magagamit ngayon ang iyong mga kakayahan dahil iginapos na namin ito kagabi pa." Inasahan na ni Ursula ang gagawin ng mga aswang na ito, kaya kanina pa siya nakahanda. Lumapit na ang mga ito at ang sabi pa nitong si Lula Anita, "Isa kang hangal, Ursula. Ang dali mo naman na maniwala sa mga pinagsasabi namin." Sa isang utos nitong si Supremo Mando, mabilis na nag-uusal ng mga orasyon ang 4 na mga matatandang kasama nilang aswang, sabay ng pagpapausok sa hawak nitong mga bungo. Habang ang supremo ng mga aswang, may hawak din itong sungay na isang hayop at mabilis na itinarak niya ito sa lupa. Dito nakaramdam ng pagkahilo ang dalaga, habang ang iba pang mga kasama nila ni Lula Anita, mabilis nang lumapit ito kay Ursula
Kasama na rin ang matandang si Lola Anita. Ito na ang hinihintay ni Ursula. Uunahin niyang atakihin ang matandang si Lola Anita. Ang buong akala ng mga aswang na tinablan itong si Ursula sa mga ginagawa nilang orasyon at ritual. Ang hindi nila alam, nagpapanggap lamang ang dalaga at matitikman nila ngayon ang bangis nitong si Ursula. Ang plano ni Ursula, unahin niya itong si Lola Anita at sa isang iglap nang makalapit na ang mga aswang, biglang namumula ang mga mata ng dalaga at pagkatapos napakabilis nitong kumilos na nawalang bigla sa kanilang harapan. Hindi makapaniwala ang mga aswang na hindi nila nasundan sa kanilang mga mata ang ginawang kilos ng barangan. Sumigaw na lamang itong si Apo Mando nang mapansin na nawalang bigla ang matandang aswang na si Lola Anita sa kinatatayuan nito. Wika nitong si Apo Mando. Inatake niya si Anita. Hanapin niyo sa paligid. Ngunit bago makakilos pa nga ang mga ito, biglang mayroong narinig sila na tawa hanggang sa mapagtanto nila na galing sa itaas ng puno ng kahoy nang galing ang tawa at galing ito kay Ursula. Nang mapahangad ang mga aswang, bigla naman na bumagsak ang katawan ni Lola Anita sa lupa at wala na itong buhay na napuno ng mga pantal ang buong katawan at nangingitim na. Wika nitong si Ursula. Mga kampon kayo ng kadiliman, ang akala ba ninyo ganon ako kahina para madaling mahuli ng mga mahina ninyong orasyon? Ipatikim ko sa inyo ngayon ang pagpapaparusa na hinding-hindi nyo malilimutan sa tanang buhay ninyo at nang magtanda na kayo at hindi na mamimisti pa sa mga tao sa patag. Biglang kumilos itong si Apo Mando. Ramdam niya ang panganib ng dalagang barangan. Hindi pangkaraniwan ang lakas ng kalaban nila ngayon na nasa loob lamang ng ilang segundo. Agad nitong napapatay ang kanyang kasamang aswang na si Lola Anita na isa sa mga malalakas sa kanilang hanay. Habang ang apat naman na matatanda, agad na gumawa ang mga ito ng mga ritual. Umigpaw ang mga ito at pagbagsak sa lupa, sabay na itinarak ang hawak ng mga punyal. Pero gulat na gulat ang mga ito nang biglang sumulpot sa kanilang likuran. Itong si Ursula, agad na hinila nito ang isa at ibinagsak sa lupa. Kumuha ito ng lupa at itinapal sa bibig ng aswang. Agad itong nangingisay at namumuti ang mga mata. Pagkatapos, inabot niya ang papatalon na aswang at kinubawan niya ito sa likod. Sabay hila at pinag-untog na ito doon sa puno ng kahoy. Nang makita naman ito ni Apo Mando, mabilis itong tumakbo para atakihin si Ursula. Nakasunod din agad ang mga kasamang aswang. Hanggang sa mapatay ang isa at ang isa, hawak ito ng dalaga sa liig nito. Bitbit ito ni Ursula at itinalon sa itaas ng puno ng kahoy. Pagkatapos, tumalon ang dalaga at iniuntog ang ulo ng aswang sa nakausling bato sa lupa. Agad na binawian ito ng buhay. Nang makalapit naman itong si Apo Mando, mabilis nitong inatake ang dalaga habang may mga iniusal-usal itong orasyon. Napaikot itong si Apo Mando dahil napakabilis na tumalon ang dalaga papasugod sa kanyang mga kasamang aswang na nakasunod din sa kanya. Tumalon ng napakataas ang dalaga at sabay sa pagbagsak nito sa lupa, nagsambit ito ng 3 banyagang salita. Napapaatras ang mga aswang, nakatuwad at handa ng umatake. Hindi nila maintindihan kung ano ang balak nitong si Ursula. Sumigaw muli itong si Apo Mando na kailangan na nilang atakihin na ito. Kaya sabay-sabay nang umigpaw ang mga aswang papasugod kay Ursula. Ngunit biglang nagsilabasan ang mga baging at ugat ng puno ng kahoy galing sa ilalim ng lupa.
at inabot ang mga paa ng mga aswang. Pumulupot ang mga ito sa mga paa, kamay at sa buong katawan. Pagkatapos, ibinagsak ang mga ito sa lupa. Kahit na anong pilit ng gustong makawala ng mga aswang, walang magagawa ang mga ito dahil sa higpit ng pagkakapit sa mga katawan ng mga ito. Biglang umihip ang malakas na hangin sa buong paligid at itong si Ursula, para na ding itong nakalutang sa lupa, nakadipa ang mga kamay, namumula pa rin ang mga mata at panay ang sambit ng mga banyagang salita. Ilang sandali lamang, lalong humigpit ang mga baging at ugat ng puno sa katawan ng mga aswang, hanggang sa namimilipit na ang mga ito dahil sa sobrang sakit. Mabilis nang kumilos itong si Apumando at inataking muli itong si Ursula. Ngunit agad na nahawakan ng dalaga ang liig ng supremo ng mga aswang at pagkatapos isinandal ito doon sa puno ng kahoy. Tandaan mo ito, bigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Huwag na kayong mamiktima pa ng mga tao, lalo na doon sa patag. Dahil kung patuloy pa kayo sa paghasik ng lagim, uubusin ko na ang buong angkan ninyo. Ang wika nitong si Ursula, at pagkatapos dumura-dura ito sa paligid. Hinawakan niya ang magkabilang sentido ng pinuno ng mga aswang. Ilang sandali pa, nangingisay na itong si Apumando hanggang sa hindi na ito gumagalaw pa. Matapos na gawin niyo ng dalaga, binalikan nito ang mga nakabulagtang mga aswang at tinapos ang nasimulan na mga orasyon. Ang mga aswang na nagsisigawan at naghiyawan, agad na nawala na din ng malay ang mga ito. Ilang sandali pa, muling bumalik ang katahimikan ng lugar. Nawala na din ang malakas na ihip ng hangin kanina. Nanatiling nakatayo itong si Ursula sa gitna ng mga nakabulagtang mga aswang. Ilang sandali pa, dahan-dahan na itong naglalakad. Ngunit makailang hakbang lamang ang dalaga, napatigil ito at napatitig doon sa may kakahuyan. Ilang sandali pa, wika nitong si Ursula. Lumabas ka na sa pinagtataguan mo dahil naramdaman na kita. Ilang sandali pa, may isang matanda ang dahan-dahan na lumabas doon sa isang malaking puno ng kahoy at papunta na ito sa kanya. Isang babaeng matanda. Nakakaputi ito ng kulay itim na damit. May suot itong isang kulay itim din na sombrero. Sino ka? At bakit ka nandito sa gubat ng sawang? Bilib naman ako sa taglay mong lakas na kaya mong talunin ang mga aswang na iyan sa loob lamang ng ilang minuto. Ano ang pangalan mo at saan ka galing? Ang tanong agad ng matanda kay Ursula. Tinitigan ni Ursula ang matanda at pinakiramdaman. Ramdam niya ang malakas na pwersa at karga nito, kaya alam niyang hindi normal na tao ang matandang kanyang kaharap. Hindi rin ito isang aswang at hindi rin albularyo. Katulad niya ang matanda, isang barangan. Makalipas pa ang ilang sandali, tinitigan ni Ursula ang babaeng matanda at ang sagot niya nito, galing ako sa kabilang bayan. Pumunta ako dito dahil ayon sa aking mga magulang, may kaibigan ang mga ito na nakatira dito sa kagubatan ng sawang na siyang makakatulong sa akin. Umalis ako sa bayan namin para iwasan ang mga masasamang tao. Pagkatapos, may kinuha ang dalaga na isang kwintas na mayroong palawit na maliit na rebulto ng isang bata. Itinaas ito ni Ursula para makita ng mabuti ng matandang kaharap. Ang hinala kasi nitong si Ursula, baka ito na ang kaibigan ng kanyang mga magulang na si Insituyan. Nakita pa niyang
Parang sinipat-sipat itong mabuti ng matanda. Makalipas ang ilang sandali, naghakbang na ito papalapit sa kanya. Muling sabi nito, "Sino ka? At bakit mo hawak ang bagay na iyan?" Sagot naman ni Ursula, "Ang mga magulang ko ang nagbigay sa akin, si Nana Ingrata at Ama Amaldo. Bago sila namatay, mayroong bagay na ibinigay ang mga ito sa akin at ang sabi pa nila, hanapin ko raw sa gubat na ito ang pangalan na Insituyang, ang nagbigay ng kwintas na ito sa kanila." Naalala agad ito ng matanda. "Ursula, ikaw na ba iyan? Kung ganoon, totoo pala ang mga balita na napatay ang iyong mga magulang ng mga albularyo doon sa isla." "Oo, ako nga si Insituyang. Ako ang matalik na kaibigan ng iyong mga magulang. Ano ba ang nangyari at nakasagupa mo ang mga aswang na ito dito sa gubat? Pero kailangan na muna natin na umalis, Ursula. Baka may mga darating pa na mga aswang. Sumama ka na sa akin at doon natin ipagpatuloy ang pag-uusap sa aking kubo." At pagkatapos, sabay nang nagbago ng anyo ang dalawa. Nagiging malaking ibon na kulay itim ang mga ito at lumipad papalayo doon sa gubat. Ngayon, kasama na ni Ursula ang isa pang barangan. Ngayon, ano kaya ang magiging kapalaran ng dalaga na kasama na itong si Insituyang?